Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 12 to 18. Tulad po nakagawian Sagittarius, kuro nyo lang makaka-resonate po kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius yun. Kaya palawakan niyo po ang inyong isip, use your heart and mind together, palakasin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang message ng yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa iyong generosity and kindness. Isa po yun sa mga paraan para supportahan po ang ating channel. Thank you po ulit. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayong May 12 to 18? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Cups. Lovely. In the area of what you want, you have the King of Swords. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hermit card. In the area of your near future, meron kang, wow, Four of Pentacles. In the area of your challenge, you have the Ace of Wands. In the area of your fortune, meron kang Six of Cups. Lovely. In the area of your divine advice, meron kang Four of Swords. Dalawang four na ito, telling you are protected, you are guided, kaya ituloy mo lang ginagawa mo. In the area of your outcome, you have the Seven of Pentacles. Lovely. At the bottom of your deck, Sagittarius, meron kang King of Cups. This time around, sinasabihan ka ng spirit guides mo, lingering sa background mo, Sag, yung pagkakataon this time around to be emotionally matured. Huwag ka daw papatol o gagatong o kaya makikialam sa gulo ng iba o sa problema ng iba. Ngayon, kung merong mga conflict o pag-aaway o mga di pagkakaunawaan o mga bagay na hindi mo naiintindihan pero parang nagiging emotional ka, nagagalit ka, nagkatampo ka o parang feeling mo na agrabyado ka. Ngayon na pagkakataon for you to really think things through. Huwag ka munang a-action, huwag kang iimik, huwag kang magkasalita, huwag kang magre-react o gagawa ng kakaibang aksyon base sa iyong emosyon. I don't know why I'm seeing someone in a traffic. Alam mo naman marami sa mga balita natin ngayon, yung mga road rage, ganyan. So ngayon, parang yun ang nakita ko, I don't know why. Pero ngayon, kung ikaw ay babagtas sa mga kalsada natin, make sure na habaan ng pasensya. Laging isip ang pamayani sa puso, sa sarili mo ngayon na huwag ka basta-basta a-action dahil lang galit ka o nadala ka ng emosyon mo. Be emotionally matured this time. Parang ngayon walang puwang yung provocation o kaya mga outside noise para maapektuhan ka. Ngayon lagi mo isipin, dapat nag-iisip muna ako. Laging payapa muna ang isip. Laging may rason bago ko kumilos. Rather than paganahin ng ego or paganahin yung parang pataasan ng ere. Ngayon, Sagittarius, kailangan kalma ang lahat. Huwag basta-basta magre-react. Okay? The right action comes from 5 or 10 breaths. Kailangan magbilang ka muna ng hanggang 10. Huminga ka malalim bago ka mag-react o magsalita. Okay? In the area of your core energy this week, Sagittarius, you have the Page of Cups. Page of Cups telling you to continue focusing on an endeavor. Meron kang bagay na hinihintay this time. Meron kang binubuo meron kang ina-anticipate. And ngayon, parang naririnig ko at nararamdaman ko yung pagkainip from you. Naiinip ka na parang tagal naman. Bakit wala pang nangyari? Wala pang nakukuha, walang lumalabas. Especially here in your outcome na Seven of Pentacles. Meron kang ina-anticipate o hinihintay na resulta o pag-abante ng isang bagay. And ikaw parang alertong-alerto ka na kapag dumating to, grab ko agad. Hindi ako pwedeng malingat-lingat dito. Ayokong malipasan na naman ako because I'm hearing meron nangyari before na hindi mo agad na-check yung isang bagay o isang opportunity and then bigla wala na palang slots, sarado na. So nang hinayang ka dun. I don't know, baka application to abroad or a certain agency na parang nakalimutan mo i-check o hindi ka nabigyan ng information. Pag-check mo biglang sarado na daw, pa-apply ka pa lang o papunta ka pa lang. And then, nang hinayang ka sa pagkakataon. Ngayon, hintay na hintay ka sa isang bagay o isang blessed opportunity in your life. And ngayon, tinitignan mo, dapat nandun ako, dapat marinig ko agad kapag nag-announce, ganyan, o pag nag-chat o kaya pag tumawag. So ngayon, you're expecting an unexpected gift in your life because Page of Cups all about you putting all of your heart sa bagay na ito. Handa kang ilaban ito. Parang isa itong bagay na inaalagaan mo at minamanifest mo ng paunti-unti na mag-appear sa life mo. Page of Cups also about people with a very, very vivid imagination, vivid creativity na siya, parang feeling niya siya lang yung nakakita sa isda sa loob ng cup.
Pero dahil ang lawak na imagination niya, napunta sa reality niya yung bagay na minamanifest niya. So ngayon ang pagkakataon for you, Sagittarius, to broaden your imagination, your creativity, your horizon. Baka marami pang ibang paraan para ma-acquire o magawa o makamit ang isang goal. Ngayon, kailangan mo daw magkaroon ng talagang matindihang imagination and creativity in order for you to achieve something on a different way. Okay? Page of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, all of your heart. Inilalaan mo ang lahat mo dito. Puso mo, atensyon mo, oras mo. Ito yung bagay na alam mo mong papasaya sa'yo, kukumpleto sa'yo. Handa kang alagaan ito, i-nourish, protektahan kung ano man tong bagay o tao o sitwasyon na ina-anticipate mo makuha. Ngayon, utak talaga pinapairal mo kahit naghihintay ka, kahit parang inip na inip ka na, parang kinakalma mo ang sarili mo. Okay lang yan, hintay lang natin, darating din yan. I'm hearing na parang binavalue mo yung kataga na kaya ka pinaghihintay ni God because ang laki-laki na ibibigay niya sa'yo. Sobrang valuable na inilalaan niya for you na blessing, kaya okay lang maghintay for you. Yun yung nakikita ko, parang minamanifest o sinasabuhay mo yung mantra na yun na parang okay lang maghintay para sa isang bagay na malaki. Especially if it's God-given blessing. So ngayon, talagang buong puso mong nilalaan lahat dito. And nakatutok ka dyan. And I'm hearing talagang this will make you happy. Congratulations. In the area of what you want, you have the King of Swords. King of Swords, ikaw, nakikita ko sa'yo na parang ikaw handa ka sumugod sa mga bagay na gusto mo. Parang napagnilay-nilayan mo na ito, malinaw sa isip mo kung anong gusto mo. And merong commitment coming from you. Parang ibibigay mo, bubuhos mo, committed ka dito, hindi ka uurong, siguradong-sigurado ka, hindi ka yung parang urong-sulong o half-hearted o parang next week magbabago isip, next week gusto mo na naman, next week hindi. So ikaw, wala yun sa isip mo eh. Hindi ka ganun. Malinaw sa'yo yung atake, yung result, yung goal na gusto ko makuha from this endeavor. And I'm hearing talagang isip ang pinapairal, hindi ang puso. Congratulations. And talagang commitment ito, paninindigan sa isang bagay at handa kang ibigay ang lahat for this. Congratulations. The King of Swords being clarified by the Strength card. Yes, may katibayan talaga from you na parang, sige, tatibayan ko loob ko. Okay lang, dahan-dahan lang. Hindi ko mamadiliin. Ngayon, kung kailangan kong busisiin to ng ilang beses o daanan yung proseso, okay lang, gagawin ko. Handa ka eh. Parang nakalatag sa'yo yung mga bagay na kailangan mong gawin at dapat mong gawin. At ready ka rin for troubleshooting. Ready ka rin kung ano man ang mag-arise na problema. Kaya mo siyang harapin, ganyan. So ngayon, the Strength card is here telling you na parang, oy, matatag ngayon Sagittarius, kayang-kaya niya. Gentle din ang approach niya. Hindi siya, I'm hearing hindi ka, naiinip ka man, at nagmamadali ka at parang gustong-gusto mo na siya makuha pero naiunawaan mo yung realidad ng proseso, which is good coming from you because you are very, very aware of the situation. Aware ka na minsan kung anong gusto mo. Hindi agad-agad darating porque gustong-gusto mo na siya makuha. Ngayon, nagiging gentle yung approach mo sa mga bagay-bagay. Ang importante sa'yo, alam mo kung anong gusto mo, which is good. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo. The Queen of Wands energy. I'm seeing here confidence. Trust in yourself. Huwag mo daw isipin yung sinasabi ng ibang tao. Ngayon ang oras para ikaw maniwala ka sa kakayanan mo, maniwala ka sa sarili mong energy, sa iyong sariling manifestations. Huwag mo daw questionin yung sarili mo kapag nakuha mo na yung bagay na minimithi mo because there are a lot of people like that, yung parang may imposter syndrome na parang you are questioning, akin ba talaga to? Deserve ko ba to? Kaya ko ba tong gawin? Am I losing my mind? O nag-i-illusion lang ba ako? Pero in reality, deserve mo naman talaga tong bagay na ito, tong posisyon na ito, tong endeavor na to, tong blessing na to. So ngayon, pagkatiwala mo daw ang sarili mong kakayanan, always be excited. And push lang. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong pagdudahan yung proseso, yung sarili mo, yung goal mo, yung inaasahan mo. Huwag mo daw maliitin ang sarili mo. Ngayon, it's time also for you to really take care of yourself, Sagittarius. Magpaganda ka, mag-ayos ka, act as if. Pag sinabi kong act as if, halimbawa sa trabaho ka and you want to be a manager, then i-exude mo yung aura mo as a manager. Tumayo kang parang manager, kumilos kang parang manager, mag-troubleshoot ka o mag-perform ka na parang kasing level mo yung manager, ganyan. So parang sinasabi, hindi ego o hindi attitude na sinasabi ko, yung performance mo. So make sure na kung ano yung gusto mong marating,
umakto ka na parang ganun para mas mabilis mo ma-attract yung energy and frequency of the outcome and manifestation that you want to become. Ngayon, maraming tao sa paligid mo ang tataas ang kilay o kaya pagdudahan ka, questionin yung position mo, kung bakit ka nandun, kung deserving ka ba. Ngayon, isang tabi mo yung mga outside noise and only ang pagkakatiwalaan mong boses ay boses mo at hindi boses ng ibang tao. So, kaya importante talaga yung kung ano yung sinasabi mo sa isip mo at sa puso mo pag solo ka lang. Kasi doon manggagaling yung pag-build ng trust mo sa sarili mo at confidence and esteem. Kasi kung ikaw mismo, dinadown mo ang sarili mo, ano pa ba yung ibang tao? At saka mag-exude yan sa aura mo sa energy mo sa charisma mo. Ilalabas yan mararamdaman ng ibang tao yan. Kaya in order for you to acquire and get your goals, kailangan confident ka. And kailangan authentically, you love yourself. Para yung dating mo at aura mo sa ibang tao, they will see and feel kung gaano man yung in-exude mong energy, okay? The Queen of Wands being clarified by the Six of Wands. Yes, victory is here. People are gonna recognize you and see your potential. Kaya importante ang confidence and tiwala sa sarili and positive affirmation sa iyong sarili. Dapat hindi mo dinandaw ng sarili mo kasi people around you will feel it. Saka mas malaking recipe yun, yung tiwala sa sarili, pagmamahal sa sarili, yung confidence sa pag-abot ng mga bagay-bagay. Magkatagumpay ka in your endeavor kung ikaw mismo ay talagang nag-exude sa'yo yung trust in yourself, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hermit card. Ngayon, parang nakikita ko, you don't want to feel na parang wala kang nararating. O parang feeling mo, other people in your life are achieving left and right tapos ikaw hindi. Tapos you're trying to question yourself, parang bakit? Bakit sila may ganito? Bakit sila ganyan? Ang galing-galing naman ng ganito, ang galing-galing ng ganyan. Bakit ako, trabaho naman akong trabaho, gawa ko ng gawa, pero bakit wala pa din? Bakit hindi ako makasabay? Bakit hindi ko makamit yung mga bagay na gusto kong makamit just like others? I know probably sa inyo may magsabi, hindi ko kina-compare ang sarili ko sa iba. Pero for sure, pumasok na rin sa isip mo yan na, buti pa siya nakamit niya agad yung gusto niya. Ako, 10 years na akong kayod ng kayod, pero siya nagkaroon agad ng ganun. So, para iniisip mo, nire-evaluate mo, bakit? Anong ginagawa kong mali? Kaya ngayon, you're searching within. Parang soul searching ito. Naghahanap ka ng paraan o kaya ng meaning of your life, meaning of this goal. Ano yung passion and purpose ng goal ko na ito? Bakit nandito ako sa status na ito at what can I do para mag-elevate o gumaan o umangat yung status ko ganyan o yung journey ko. Kaya ngayon talaga nakatutok ka sa bagay na ito. You're very creative this time. You're very, very imaginative and you're finding other ways. Parang ngayon nag-brainstorm ka sa pursuit ng pagbabago sa life mo. And I'm hearing you putting all of your heart here. At kapag talaga ito nakuha mo, I'm seeing you very, very happy. Sa ngayon, i-continue mo lang soul searching mo, Sagittarius. Sometimes you just go alone. Mag-park ka, mag-mall ka, manood ka ng sine mag-isa. Kasi merong solitary and merong may courage in your time alone. Merong kapayapaan in your time alone. And there's parang may sanctuary sa mga pagkakataong solo lang tayo. Merong kalakasan dun may kalinawan ng isip. Kaya ituloy mo lang yan. Probably you will get the right idea, especially here in the Page of Cups. You will get the right imagination para tamang approach sa sitwasyon mo this time. The Hermit cards being clarified by the High Priestess. Yes. Talagang searching from within at doon mo makakausap ang iyong sarili. Doon mo mas mapapagana yung signal ng iyong intuition because dahil lumabas si High Priestess, manipis daw yung pagitan mo with your spiritual realm. Sabihin sa pagkakataon mo ngayon, maraming signs, synchronicities, mga signals na binibigay sa iyo ang iyong spiritual guides, bibigay sa iyong mga mensahe para malaman mo yung tamang atake or way of living or mga sagot sa mga tanong mo because you have a lot of questions here with the Hermit card. Marami kang tanong, marami kang mga unclear o kaya clouded things in your mind na pilit mo hinahanap yung sagot pero dahil gulong-gulo ka na. And with the appearance of High Priestess here, your spirit guides are there for you, giving you advices or giving you hints and signs na parang, huy, Sagittarius, ito ang gawin mo pero dahil sobrang clouded ka, hindi mo makita yung sagot na yun o yung mga sign na yun at messages sa iyo ng yung spirit guides. Kaya kinakailangan mo talagang mag-solo muna, go out, in the park, in the beach, magnilay-nilay kasi doon magiging malinaw ang isip mo at saka biglang papasok doon ng iyong intuition ng iyong mga spirit guides to give you the signal and signs and messages, okay?
Probably, this reading is one of those signs and messages na bigay sa'yo ng spirit guides mo para mapagnilay-nilayan mo yung mga bagay-bagay. Probably, and I'm praying that this reading will give you the clarity that you need or the messages that you need para mas luminaw ang iyong atake sa iyong mga sitwasyon this time. Okay? Especially, I'm hearing in the near future, you will get something financially. Sagittarius. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang manghinaan ng loob because I'm seeing a very stable Sagittarius in the near future because the Four of Pentacles is holding on to your money, holding on to your mga material things. I'm seeing talaga ngayon in the near future nakikita ko na you'll be spending money wisely. Nag-iipon ka, alam mo kung saan ilalaan ng pera mo, maingat ka sa kung saan mo ibibigay ang pera, kung ano yung pagkagastosan, kung hindi mahalaga, hindi mo bibilin. So in the near future, nakita kita na biging wais ka sa iyong usaping pera. Alam mo kung paano siya gagastosin at ano ang dapat mong ipunin. Ngayon, hindi ka basta labas lang nabas. Pag may pera, bibigay agad, bibilin agad. Ngayon, nag-i-strategize ka. Ito ang pangbayad sa bills, ito ang pambayad sa pambili ng pangangailangan, ito pang grocery, ito ang para sa akin, ito ang ipunin, hindi gagalawin to kahit anong mangyari para may emergency fund ka. Yun ang nakikita ko sa Sagittarius in the near future. You're very, very active in your strategy sa paghawak ng iyong pera, which is good because natututo ka for your future, okay? The Four of Pentacles being clarified by the Magician. Wow! Now you have the ability to manifest things. Halimbawa, gusto mo makaipon, makabili ng gantong bagay. Kaya ngayon, pinanghahawakan mo yung mga pera mo, iniisip mo mabuti saan ko ito gagawin. At very, very tangible ito ha. Very, very doable itong bagay na gusto mong maabot. Kung ano mo itong bagay na minamanifest mo in the near future, halimbawa makabili ng bahay, o kaya makasal na, tag-iipon kayo ng pera for wedding, o kaya ipon abroad, siguro nag-manifest ka for a certain job abroad. So ngayon nag-iimpok ka ng pera para makaipon ng pangpamasahe, pambayad sa agency, pang-ipon sa pangpapeles, panimulaan mo doon sa lugar na yon. So ngayon, importante talaga in your life, Sagittarius, in the near future to really save up. Bantayan ng iyong expenses para makaipon ka para pag dumating yung manifestation mo in the Magician card, you know how to give and spend your money wisely. Okay? In the area of your challenge this week, ngayong linggong ito, May 12 to 18, is Ace of Wands. Challenge sa'yo ang pag-iisip ng something new. May mga bagay na darating sa life mo ngayon na nangangailangan sa'yo ng sharp mind, Sagittarius. Parang, okay, I need a spark of an idea. Parang kailangan kong fresh idea, bagong atake. Because old approaches sa mga ginagawa mo parang hindi na umuubra this time. Yung mga dating atake mo sa mga endeavor mo, sa mga pangarap mo o sa mga inaasikaso mo, parang may realize mo parang, teka, parang hindi umuubra, hindi na effective. Pwede rin sa negosyo ito. Ngayon, kailangan mo ng bagong idea. Ito ang challenge sa'yo. New ideas, bagong atake, bagong approach para dumating yung mga result na bago sa buhay mo. Kasi siguro yung mga dati hindi na talaga gumagana, wala nang wala nang effect. Ngayon, challenge sa'yo talaga ay mag-isip ng makabagong paraan. Kaya kailangan mo na light bulb moment. So make sure this time around, lawakan mo talagang isip mo. Be imaginative, be creative, like I said here, in your core energy, so that ma-acquire mo yung tamang approach na pasok sa era na ito ng buhay mo, okay? Ace of Wands being clarified by the Hanged Man. Yes, new perspective, because si Hanged Man talagang bumaliktad pa siya sa puno na ito para lang makita niya yung mga pagbabago o mga bagong atake, fresh approach sa bagay na ginagawa niya. Ganon ka din with the Ace of Wands. New idea, fresh atake, because old ways will not give you new results. Yan, tandaan mo. Old ways will not bring you new results. Okay? In the area of your fortune, meron kang Six of Cups. I'm saying here, sa area siya ng fortune, someone will give you a gift. Pwedeng gift of advice, monetary gift, baka ninang mo dumating, bigyan ka ng pera, ganyan. Pag nakita kayo sa reunion, halimbawa, or a gift of friendship. You will have an opportunity to know a lot of people this time, nagiging friends mo, mga bagong tao ito, or kaya, I'm hearing there will be a reconciliation. May pagbabati from someone na matagal mong nakaaway o meron kayong fallout sa inyong relationship now, mag-amend na yung broken relationship na yun. There will be peace and harmony in the people na parang parte siya na nakaraan mo, ganyan. I'm also seeing here, there will be parang ikaw, uunahin mo ang sarili mong kaligayahan this time. Parang you're gifting yourself the happiness na pinakait sa'yo nung bata ka pa, o dati parang pangarap mo halimbawa makapagbakasyon ng solo ka lang, ngayon parang binibigyan mo yung sarili mo, parang healing your inner child, ganyan. So ngayon, kung lahi ka nabili ng mga toy figures o mga bags, mga shoes, kasi hinihil mo yung sarili mo. I'm hearing dito talaga may pagkakataon na talagang
ipiliin mo ang sarili mong kaligayahan, ganyan. The Six of Cups being clarified by the Lover's card, yes. All about you choosing love and peace within you or with other people. I'm seeing someone from your past coming here. I don't know why, pero for other Sagittarius dyan, merong tao sa nakaraan mo na babalik to give you a second chance in love or para subukan ulit kung pwede pang i-mend ang dating relasyon. But for some talaga dating tao ito na magbabati na kayo or ililibing nyo na sa past yung mga pinag-awayan ninyo o di nyo pagkakaunawaan. But for others, I'm seeing talaga here, healing your inner child. It's like you reaching out to your former self and telling yourself na okay na tayo, moving forward na tayo, and everything in the past is in the past, and now moving forward ka na, choosing peace, choosing love, ganyan. So congratulations. In the area of your divine advice, you have the Four of Swords. Four of Swords, paalala sa yung spirit guides mo, pahinga. Magpahinga ka daw, Sagittarius. May mga bagay ka na sobra-sobra mo nang ginagawa. Siguro kakaisip mo ng mga paraan, imagination, creativity in your approach to your endeavor. Kaya ngayon parang pagod na pagod ka na. Sabi ni spirit guides mo, maglaan ka daw ng oras at panahon para magpahinga. Hindi ka hinaan ng pagpapahinga. Kung halimbawa, lumaki ka na, workaholic ka, trabaho, walang pahinga. Lagi mo isipan na you have to give yourself time to heal din. Physical and mental health mo, importante yan. Kaya, hindi naman sinasabi na kapag nagpahinga ka, tamad ka na. Kasi may mga ganyan tao, yung sobrang workaholic, they equate pagpapahinga as laziness. No. Your pagpapahinga is a way for your body to recharge. Kailangan mo ang katawan mo ang iyong puhunan in your endeavor, in your dreams, in your goals. So make sure that you give time, a lot of times. Mag-alat ka ng maraming time sa iyong pahinga at self-recharge, okay? Ang iyong Four of Swords being clarified by the Eight of Cups. I'm hearing dito din, napaka-profound. Sometimes you just have to walk away to things. Ipahinga ang mga dapat ipahinga. Kung halimbawa may mga conflict ka with other people o kaya mga trabaho na parang naapektuhan na yung isip mo, stress mo, worry ka na. Sinasabi ng spirit guides, so minsan lumayo ka muna, bigyan mo muna ng space, harapin mo na lang next week o bukas, para hindi lahat kailangang harapin mo ngayon at solusyonan ngayon. Minsan may mga bagay o sitwasyon o conflict o usapin with other people na kailangan, okay, stop muna tayo, bukas na lang ito harapin, wag muna ngayon, pare-pareho tayo mainit ang ulo, pagod, ganyan, hindi pa malinaw ang isip natin, pahinga muna tayo, bukas na lang o next week natin pag-usapan, ganyan. So, make sure na may mga bagay kang sinusukuan because you want to keep your peace, keep your energy, ganyan. Hindi lahat ng bagay kailangang harapin agad-agad, okay? So, paalala sa iyo ang spirit guides mo. Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. This is a fortune messages. Ano ang mga bagay na nakaligtaan nating pag-usapan kanina na gusto pang ipaalam sa'yo ng yung spirit guide sa mga panahong ito. Yan, tumalo na siya. Ito ay fair man. Dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. O may afam ka ba, Sagittarius? Meron ka bang afam o mistisohin na tao na lalaki sa buhay mo na parang this is a person, halimbawa lover mo o boss mo o kaya kapatid mo o kaya kasama mo sa trabaho o sa negosyo na parang kailangan yung ayusin ang inyong ugnayan o communication para mas mag-come out in a better solution sa isang bagay. Baka pinapahirapan ka nito o boss mo yan o may conflict ka sa kanya, sinasabi ni spirit guides na, time na para ayusin ang inyong problema at gusot, okay? O baka love mo ito, baka malayo kayo sa isa't isa, baka afam mo yan, and now is the right time for you to really ask them the reality or the future about your relationship, saan dadalhin, ano ang plano, for the next 2 years, for the next 5 years. Another message, you have both money or property through an inheritance, winning, or windfall. Magkakaroon ka doon ng pera o mga ari-arian depending from galing sa inheritance, minana, o mananalo ka ng mga pera ngayon, loto, o kaya windfall. Talaga may darating sa yung pera o mga ari-arian, monetary and properties this time. So congratulations in advance. Another message, you have hammock, taking a vacation physically or mentally. Kayo said, dito, tamang-tama in your Four of Swords, pahinga ka daw. Magpahinga ka naman. Magkaroon ka ng bakasyon.
physical and mental para sa iyong well-being ito. Okay? Pakinggan yan. Napaka-importante. Paalala yan sa iyo ng spirit guides mo. Kaya huwag baliwalain. Sagittarius. Another message, you have carrot, opportunity or windfall. Ang dami mo namang pera this time. Sagittarius, umuulan sa iyo ng opportunity and pera. Congratulations. Another message, you have happiness. Ooh, congratulations. May happiness ka daw this time. Yakapin ang mga yakapin. Especially in your kapirahan. Napakaswerte mo ngayon. Another message, maghanap pa tayo. You have 5 din, dahil love ko kayo, 5 messages additional. You have sun, happiness and well-being. Congratulations. Ngayon ang panahon para yakapin ang kaligayahan ng buhay. Tama na ang nega. Ano? Another message, weeping willow, family sorrow. So, meron bang mga bagay sa pamilya ngayon na kailangang ayusin? Mga problems o di kaya mga bagay na I don't know, parang traumatic experience na hindi pa nag-uusapan sa pamilya. Parang nilet go na lang. Parang silent treatment na lang. Pero parang ngayon, I'm hearing na kailangan na siyang pag-usapan o kaya amend na yung mga nangyari in the past. Or maybe ngayon dumadanas kayo ng problemang pampamilya. Time na to para daanan at saka harapin. And always keep in mind that they are your family. They're supposed to have a harmonious relationship with them. Ano? Another message, you have teardrops, great personal sorrow. So, ano daw to mga bagay? Contradicting with happiness and then teardrops and sorrow, great personal sorrow. So, dito, nakikita ko talaga na don't focus on anything negative in your life. Always shift things, especially here with the hangman. Shift everything. Hanapan mo to ng butas. Hanapan mo to ng ibang atake na dapat i-prioritize ko ang happiness. Diba yung mga komedyante? Kahit malungkot ang buhay nila sa personal, pero hinahanapan nila ng katatawanan, hinahanapan nila ng kaligayahan ng bawat pangyayari para mas kayanin mo yung mga bagay-bagay at saka madali ka maka-move on, madali ka mag-heal if you approach things with happiness and lightness. Okay, Sagittarius? Another message, you have peacock. Beware of great pride. Babaan daw ang pride, babaan daw ang ego, especially siguro hindi lang ikaw pero mga tao sa paligid mo. Last message, we have a woman. Dealings or relationship with a woman. So, sa mga ano ba to, pamilya mo, mga babae sa pamilya mo, nanay mo siguro, kapatid na babae, o kaya boss, co-workers, so talaga nagbibigay sa'yo ng mga problems and matataas ang ego nila, mga mayayabang sila o maarte sila o pinapahirapan ka. So, habaan ng pasensya sa mga taong yan. Especially here with the King of Cups, huwag emosyon, isip ang pairalin. Especially in your, ito pa pala muna, ito ang area na kailangan pag-focusan this whole week, Sagittarius. You have fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So, huwag ka daw matakot this time. Harapin ang mga dapat harapin. Focus ka sa goal mo. Yung mga ibang tao, hayaan mo sila. Especially with this woman and this great pride ng ibang tao, okay? Always choose happiness. And magpahinga pag kinakailangan. May mga pera kang darating and opportunity and prosperity. So, this fam ba to o mistisuhin sa life mo, kausapin na yan, okay? Especially in your outcome, you have the 7 of Pentacles. 7 of Pentacles is you waiting for a good news. May confirmation naman na tayo kanina with a carrot na opportunity and windfall and both na may paparating kang pera o property from a certain windfall or inheritance or winning. Baka mananalo ka this time. So, ngayon ang chance mo to really get the result. Parang ito harvest time na to, Sagittarius. Harvesting the good news, harvesting the prosperity that you need in your life. At sinasabi ito na parang laban lang. Huwag ka daw mainip, huwag ka sumuko. And you will get it. Okay? The 7 of Pentacles being clarified by the 8 of Wands. Wow! This is telling you that you're on the right direction. Meron kang hinihintay at sinasabi mo sa sarili mo, dapat ko pa ba maghintay? Parang, tama pa ba to? Parang, tama ba? Naghihintay pa ako sa bagay to o tanga-tanga na ako? Parang ganyan. So ngayon, parang may evaluation in your part na merong, okay pa ba to? O sinasayang ko lang oras ko dito. Ngayon, sinasabi ng Spirit Guides mo bilang confirmation, you're on the right direction. Mag-focus ka pa rin. Huwag mo tong hintuan. Huwag mo tong tigilan. Focus and wait for the result. Kung kailangan ayusin mo. Kung kailangan may baguhin o merong kumpunihin para mabilis to dumating yung result, gawin mo. But your spirit guides are telling you you're on the right direction, you're on the right path, God is protecting you. I'm also hearing good news coming here, good results. So congratulations, Sagittarius. That is your May 12 to 18 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.